Hello guys, kamusta kayo? Sana nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na to. And for today's video, ayan, i-share ko sa inyo yung itong aking mga imported aglaonimas or Thailand varieties na nakolekt ko sa 6 na buwan. Ayan. So, madami-dami na din pala sila. Ayan, paunti-unti. So sa mga nakakapanood dati ng aking mga previous vlogs, dun sa aking binibilhan na garden shop, ayan. So yung iba binibili ko dun sa garden shop, yung iba naman is sa seller, pero bihira lang ako makabili sa mga seller, ayan. Karamihan talaga dun sa garden shop na binibilhan ko kasi dati mga katulad nito ni Golden Nation, 100 pesos lang yan. At yan si Lagsapkaw, nasa abot kayang presyo lang naman yan. Pero kasi dati, madami ako nabibili sa kanilang mga propagation and nasa 100 pesos lang. Pero ang iba maliliit pa, so much better din pala kung bibili na lang ako ng mother type and lash na. Tapos mabilis na silang mag-babies kung sakali. Kaysa yung kung bibili ako ng propagation, ang ibang ang liliit pa. So ayan, minsan pero bumibili naman ako guys, hindi naman yung medyo pricey, yung abot kaya lang and parang nasa mind ko na kung halimbawa malusaw man hindi masakit sa dibdib. Ayan, so paunti-unti, ayan, naipon ko na sila. Dati nga, 'di ba, nawalan na akong gana mag-alaga ng imported aglaonimas kasi nalulusaw and mahirap alagaan. Pero ngayon sa pag-aalaga ko sa loob ng 6 months sa pagkukulit ko uli ng mga imported aglaonimas, ayan, okay naman. Honestly, may nalusaw din, mga tatlo silang nalusaw, pero so far karamihan naman hindi. Okay na okay sila. So feeling ko kasi yung mga dating nalusaw, sabi ko nga infected na ng fungus bago pa natin nabili sa garden shop, talaga may fungus na. Ayan, so hindi ko agad naagapan yung tatlo. Pero ganun talaga kasi hindi naman talaga perfect yung pag-aalaga. Minsan sumasablay din tayo. Ayan. So, eto okay naman, and yung gamit kong fertilizer sa kanila is yung una Osmocote, and nag-switch ako sa Thermocote, yung galing mismo sa garden shop, and ito okay naman. And minsan 'di ba guys, ang dinidilig ko sa kanila is rice water. Ayan. So, eto okay naman sila. Ayan. So guys, magpapasalamat pala ako sa aking mga new subscriber. Maraming salamat. At yung hindi pa po pala nakakapag-subscribe, please subscribe, like, comment, and share po. Maraming salamat. Sana na-enjoy nyo itong video to, itong nasi-share ko. Ayan. So yun lang naman yung ano ko sa kanila, yung plant care tips, yung ang gamit ko sa kanilang garden, ang gamit ko sa kanilang potting mix is rice hull and loam soil lang naman. Ayan. So, hindi na sila maselan, alagaan, di katulad talaga nung mga unang-una pa. So, yung mga Thailand varieties natin medyo okay na sila, hindi na maselan kahit medyo nauulanan sila or kahit hindi natin madiligan agad, okay lang naman. Mas okay nga sila kapag hindi masyadong na-overwater. Paunti-unti lang yung dilig natin sa kanila. Ayan. Ito si Platinum Carrot. Napakaganda. So, ganyan ko na yung nabili. Mother type na. And, ayan. At ito si Pink Harlequin. Mura ko na lang nabili yan, guys. Ayan. So, hindi ko na papahabain tong video na to. And sana na-enjoy nyo. And comment lang kayo guys kung may mga katanungan kayo. Pero hindi ako expert ha. Based lang to sa aking experience. Ayan. So, sa pag-aalaga ko sa kanila, may mga times naman na na medyo may nalalantan dahon or may nagmamashi. So, inaagapan lang natin ng fungicide. Ayan. So, comment lang kayo guys kung may mga tanong kayo. Ayan. And yan, si Orange Sombat and si Pink Kumkun.
So, hindi ko na guys papabain tong video na to. Ingat kayo lagi. See you on my next vlog. Thank you for watching. Bye-bye.